Good morning, guys. So, if you're new to my channel, my name is Ate Aima, and for today's video, I'm gonna talk about the Australia's working holiday visa for Filipinos. So, sorry to say this, but if you're not a Filipino, I'm actually gonna speak in the national language, which is Tagalog. So, please skip this video and then refer to the next one. So. Pag-uusapan natin ay ang working holiday visa para sa mga Pilipino, sa mga Pinoy. Kasi alam naman natin, karamihan sa mga Pilipino, naka-mindset talaga o na gustong ibang bansa o gustong mamuhay sa ibang bansa. Katulad ko. So ngayon, may nakita kasi ako na bagong nilabas na guidelines about working holiday visa na pinirmahan noong September 2023 ni Pangulong BBM sa kanang Prime Minister na magsisend sila ng 200 na Pilipino dito sa Australia. At sa mga ganong klaseng kasi nangyayari dyan, sa mga ganong klaseng implementation, napapansin ko lang ginagawa nila yan pagkatapos ng financial year. So, at the end of the financial year. Ang end ng financial year dito is June 30, 2024. So, I think implemented na yan pagka first ng July. So, ang maganda is makapag-prepare na kayo ng mga dokumento na kakailanganin bago kayo pumunta dito. I mean, bago kayo mag-isip pa sa July 1 ng mga gagawin o mga kailangan. Pero bago ang lahat, papakita ko muna yung view dito. Oopsie. There. Yan, di ba? Ang ganda ng view. So, yon. Ang napansin ko lang na hindi pinag-uusapan sa mga ibang vlog about sa Australia working holiday visa for Filipinos is yung second year working holiday, yung eligibility para mag-second year at mag-third year. So, yun. Nakita ko actually sa website nung medyo binasa ko siya, mini-mini lang. Medyo binasa ko siya kanina na pwede niyong gawin yon yung second year and third year kapag dun kayo nagtrabaho sa mga zip code or mga area na nakalagay din sa website. So, maganda, ililink ko dito lahat, tapos basahin nyo guys kasi ang daming area which is mga liblib talaga. Kapag sinabi kong liblib as in siguro mga 300 lang katao nakatira or sa mga minahan, mga sobrang outback na yung tipong ang pinakamalapit na shopping center or pinakamalapit na grocery is 7 hours, mga ganon. I mean, meron namang mga iba na hindi naman ganoon kalalayo, pero depende talaga, depende. So, mas maganda gawin niyo lahat ng research niyo about doon, and also pagdating sa ganong klaseng naman working holiday visa, kahit saan ka naman pwede magtrabaho. Ang nakikita ko lang na base lang sa nabasa ko kanina nakikita ko lang is eligible ka nga lang for 1 year. Pero kung gusto niyo ng more money and more fun dito, more money, more ipon, mas maganda mag-apply kayo sa mga zip code o mga postal code kung ano yung nilagay nila sa website nila. Website na to. Ito yung website na yan, okay? Ngayon, search natin 462 kasi yan yung para sa mga Pilipino, no?
Ito yung ano, sinasabi nila na first work and holiday visa. So, yan yung visa na yon. Tingnan natin yung overview. So, hindi pa siya updated at the moment. Tinignan ko na to kanina. Nakalagay lang is, saan yung mga bansa na yun? Yan, ito. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, mag-a-update yan sa end ng financial year kasi sinasabi naman nila sa 2024. Normally kasi lahat ng mga updates nila after ng end of financial year. Yan. Para makapaghanda na kayo sa ganito, ang costing is 635 Australian dollars. Compute nyo na lang yan sa peso. Sige, tingnan natin. AUD to PHP. So, 635. So, at the moment, 24,081 pesos. So, yan yung costing nyo para lang sa visa alone. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina, yung para maging eligible ka sa second year. Second year yan second work holiday visa. Yan. Guys, hindi ako migration agent, hindi rin ako education agent. Gusto ko lang tumulong sa mga kapwa natin Pilipino na gustong pumunta dito sa Australia at masubukan ang buhay dito. Ito. So, yung sinasabi ko nga kanina, nung naglalakad ako habang nagvo-vlog, is ito. Yan. Ito yung mga area kung saan aaprubahan nila yung visa mo para sa pangalawang taon pagka dito ka sa mga area na ito nagtrabaho. Ngayon, ako kasi, para sa akin mas maganda kasi na, opinion ko lang naman to, mas maganda kasi na alam mo na, handa ka na pumunta dito, alam mo na kung saan ka pupunta, at alam mo na kung ano yung kahihinatnan mo. I mean, in pagdating sa trabaho Kasi kapag yun pala, ginusto mo pala, isang taon ka na dito, ginusto mo palang manirahan ng mas matagal, pero hindi ka naging eligible. At least ito, magiging option mo kasi ang sinasabi naman nila balik tayo sa website, ang sinasabi naman nila is 3 months work. So, kahit dun ka lang ng 3 months, kung di mo magustuhan yung area na yun, balik ka sa town. I mean, sa syudad, ganun. Kasi itong mga area na to, ito yung mga kailangan talaga nila ng tao. At yun. So, regional Australia, tingnan natin. So, ayan makikita nyo lahat ng mga postcode na na eligible. So, kapag nagtrabaho kayo dyan, yan, sinasabi nila is magkakaroon kayo ng eligible, magiging eligible kayo para sa second work holiday visa. Ay, ang bongga. So, ito lang basahing maigi kasi ang nakalagay dito kapag nagtrabaho ka sa plant and animal cultivation and construction. So, ako, taga South Australia ako, nakalagay dito kahit saan sa South Australia eligible. Maganda yan kasi at least kung gusto niyo akong makilala, pwede tayong mag-meet. Pero yan, pero marami namang option. So yan, pwede niyong ibasahin yan dito lahat. Yan sa WA. Yung WA, yan yung sinasabi nila sa Perth. Yan. Ito SA, yan yung sinasabi yung sikat na Adelaide. Tapos Queensland, yan yung sinasabi nila sa Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast. Yan. Yan, basta lahat, makikita niyo yan dito. Tignan natin kung kailan yung last update nila. So, last update is nung 28 ng February. So, soon ma-update nila yan kasi at the moment, balik tayo. Hindi pa nila nilagay yung Philippines. Pero for sure yan, magiging magiging included yan kasi sinabi naman 2024. Ayan eligible country. Unfortunately, based sa nabasa ko ang nila is 200 na katao lang. So trial pa naman,
I think trial pa lang 'to ng gobyerno, pero at least 'di ba, mayroon na kayong option para ano, para gawin 'to at masubukan lang yung pamumuhay sa ibang bansa. Katulad So I hope guys nakatulong ako ng bahagya para malaman niyo kung paano o kailan kayo puwedeng makapag-apply para sa working holiday visa para sa mga Pinoy, sa mga Pilipino. Para sa akin kung sakali itatanong niyo about sa kung kailangan ba ng agency o ganyan, I don't think so kasi lahat naman ng nasa website nila is straightforward. So, puwede niyong actually basahin lang lahat 'yun and kung medyo nalilito kayo o hindi niyo malaman kung ano yung sagot, baka mamaya alam ko, puwede ko kayong tulungan. So, sasagutin ko lang yung mga tanong pero hindi rin ako migration agent at hindi rin ako immigration specialist. So, kung gusto niyo ng mas legal advice, may mga ano naman, may mga legitimate naman na mga immigration agent na puwedeng tumulong sa inyo. Pero sabi ko nga, puwede namang mag-DIY, puwedeng kayo lang ang mag-apply. Okay. Sana nagustuhan niyo 'tong video na 'to and I'll see you in my next one. Paalam.